Mga kabomba, mga ka-Star Nation, at patlanganan nga aldaw, sakbay ti baro atawan. Advance Happy New Year to everyone. Naimbag nga oras nagasat nga malam iti Domingo. Sumangbay mga kabombo iti programa Bombo Duralex Sedlex. Dalo may bihar siya, barides dalo. Natay garod na uyong tilinteg, ngam iso iti linteg. Nadanon manan mga kabombo iti intayo pa nagkakadwa iti dayto nga programa Bombo Duralex Sedlex. Itilas o ti 2 oras mga kabombo. Anya iti pagpatangan tayo pakay naigan dagiti issues ken paspasamak iti aglawlaw. Kalkalpas mga kabombo ti Christmas party kadagiti na duma-duma nya nga sektor, ahensya, pagadalan, opisina. Kumusta dagiti na kaawat mga kabombo iti regalo? Naragsak kay kadi dagiti regalo nga naawat yo, baka madamdamag, paspasubnod kayon. Alakat dayta ti maysa nga ikanta yo mga kabombo iti palawag no mabalin mo kadi nga ireklamo iti nangregalo kanyam nga haan ka nga na-satisfy wenno haan mo nga kayat. Haan nga nagtengan mga kabombo ti pagarup mo nga nagtengan DJ amount exchange gift iti kumpanya yo. Kumusta mo't dagiti naganak nga nagreklamo, dagiti naawat dagiti anak da mga kabombo nya nga awanti di ko na tayo haan nga naikalintegan. At dagiti daduma nga warwaras ti social media mga kabombo nga agririri nga nanang nya nga DJ lang kano tinaawat DJ anak na. Nya kadi nga talaga mga kabombo iti rumbang nga ramidan iti may isa nga tao no kasman bilang naikan ti regalo nga haan na kayat. Gan kastapay inayon tayon to pa yan mga kabombo iti issue nga agwarwaras iti social media. Ulit-ulitan tayo may papanti pa nag-post. Ngam no apay mga kabombo at dadagiti tao nga hanang nga ammo iti responsibilidad na kas maysa nga owner iti account wenno maysa mga kabombo nga agtagikwa iti account ti social media tapno braan namat kuma iti obligasyon na. Ngem no apay adulat ta mga kabombo dagiti komento sa ludsod rumbang kadi nga i-post mo daytoy nobyam nga nang loko kanyam. Rumbang kadi nga ikarit mo dayta nga video dayti pa nang loko na kanyam. Dayta to mga kabombo iti intayo pagpapatangan madamdama. Amok nga do dagiti sa lunsod nga dayti panunot yo tata may papanay ti viral nga video ken viral nga break up mga kabombo iti agnobyo ken agnobya ngano sa dino in post dati social media dayti pa nag-cheat ti babae ken dayti boyfriend na nga dayti mat boyfriend na inalaan na ti video daytoy panang doktal na, panang akto nya. Di screenshot mga kabombo dayti babae nga dati kachat na nga sa Bali. Rumbang kading i-post mo, ibabain mo dayti babae numampay isunamat iti nagaramid. Isunamat mga kabombo iti nag-cheat ken ka. Alaka dagitan to mga kabombo iti malawlawagan madamdama iti daytoy nga programa Bombo Duralex Sedlex. Ni Attorney Kid Ruiz Castro mga kabombo iti intayo makadkadwa manipo dala 1:30 hanggang 3:30 isuna mga kabombo iti mangpalawag kanya tayo may papan kadigito nga issues bambanag nga intayo maamuan
babaan mat iti naikalintagan nga banag, kaniso namat mga kabombo iti mangiturong kanya tayo, ti pampanunot tayo, tapno ammo tayo, iti usto ken saan. Ni Attorney Kid, mga kabombo, iti kadwa tayo iti bangir nga linya, iti mampay i-welcome Attorney, Merry Christmas and a Happy New Year. Welcome to the program, Bombo Duralex Sedlex. Welcome ti Bombo Radyo Vegan. Pakablaw mo, Attorney. Okay, Attorney, nakamute. Okay, so adi bag nga malim kadagiti nayat nga dumdungig kadeti nalata ka programa ma'am. Kitamo tayo nga digiti ado talaga tinrimwar iti social media may panggap kadagiti nakaawat iti an gusto nga regalo. So gyamyaman akmat dagiti nangitad ti regalo toy numutoy biyang kadetoy napalabas nga Christmas ken taga Ilocos Sur ni Ma'am Diana. So thank you very much Ma'am Diana, and of course si Ma'am Tintin, okay, yung mga kasama ko sa land bank na from Ilocos Sur. So maraming salamat sa inyong binigay na regalo. So syempre itong usapin ng regalo, dito yung pagsasaritaan tayo ma'am, may panggupit regalo. Actually no kikita awang kuma iti legal nga issue na dito kasi in the first place ito lang ay parang kasiyahan sa parte ng ating mga respective organization, kaya lang syempre yung iba iniisip nila exchange gift yung tawag kasi. So bilang isang exchange gift na ginawa ng isang asosasyon, organisasyon o eskwelahan man yan, so, syempre, meron na kasing katumbas na kapalit doon sa ibibigay na regalo. So, yun ang problema dyan eh. Kasi you are expecting something in return. So, dahil nga meron kang in-expect na babalik sa'yo, so, in the first place, when you talk about this gift-giving activity, ay hindi na lang siya purely giving yung nangyayari. Bagkus ito isa ng parang conditional donation ang labas kasi siyempre ikaw magbibigay ka ng isang bagay sa kasama mo, but then you are expecting something in return na as much as possible yung value niya is hindi bababa doon sa inyong mga napagkasunduan. So yun yung problema kasi although yung iba din naman they are going out of bounds, kumbaga sumusobra. Kasi nga ang pinag-usapan magbigay ng isang bagay. For example, di ba, pinag-uusapan yan na magbigay ng isang bagay na mahalaga sa buhay natin. Okay. So, tapos ngayon bibigyan ka ng bloke, di ba? Mamikan na kati bloke nga ti naganan. Tawag mo kan ti pag-aramin ti balay ti bloke. Hollow blocks, Attorney. Hollow blocks in short. So nga ron, ikan nakatalo blocks. Although, shall we say, napakalagayan sa buhay, pero tama bang magbigay ng hollow blocks? Considering na yung binigyan is bata, kasi bingmat di kan ngamin. So, syempre, tigiti na ganak, at although, no kitkitaan tayo, di tayo nakinita ka ro jobing no mano ba ti tawon na no ada iti tawon nga damot itin tinananay nga panagpanpanunot. So maybe it's just a prank kasi way back when I was in high school, so one of my classmates na I am expecting na talagang magiging ano ito, parang galante ang dating kasi nga meron din siyang kakayanan. Pero unfortunately nung binigyan ako ng regalo yung alam mo na ma'am, okay, pasensya, digiti mangmangan. Tetaymat poop ti tao. Nga nag-save, nga nagbaling up. Tay plastic nga kasi siyempre, I did not accept it. Okay, with that gift na binigay niya. So, kasi nung daduma ngamin, talaga nga ti by nature, dagiti Pilipino ngaming we take
things for granted. Wala kasing tinatakda na batayan para sa pagbibigay, or wala man lang tayong panuntunan sa pagbibigay ng exchange gift minsan. Buti nga ngayon medyo natututo na tayo pagdating sa exchange gift kasi nagbibigay na tayo ng minimum amount. Okay, pangalawa, syempre, aside from that, meron na tayong parameters of what to expect that you're going to give kasi meron na tayong tinatawag na wish list. So, doon sa wish list, ito yung mga gusto mong matanggap. So, of course, kung ikaw ay nakatanggap ng isang bagay na hindi natugma doon sa iyong wish list, so depende naman kasi kung yung hinihingi mo is more than sobrang, di ba, yung pinag-usapan nyo is 500 pesos, but then yung halaga ng hinihingi mong kapalit na regalo ay sobra naman doon sa 500 na hindi rin afford ng taong magbibigay. So, syempre, that's another issue. So, but then again, as long as, sa tingin naman natin, ma'am, sa punto ng exchange gift na to, okay, so parang ito ay isang konsepto ng donasyon, but then again, na merong kondisyon. Kasi nga, you are expecting something in return. So, meron ka kasing in-expect na kapalit doon sa ibibigay, yung kapalit ng ibinigay mo rin, di ba? Nagbigay ka, so meron kang in-expect na babalik sa'yo. So, that constitute donation with conditions. Okay. So, ang titingnan nating anggulo dyan would of course be yung ating good faith. Meron bang good faith sa pagbibigay mo ng regalo sa ginagawa ninyong exchange gift giving? Okay. So, meron bang pang-aabuso sa karapatan ng kapwa mo? Kasi otherwise, that would constitute violations of our civil law. So, pangatlo, syempre, obligasyon kasi ng ating organisasyon na mapanatili ang kaayusan at dignidad ng organisasyon na yan. Okay, so kung kayo ay isang, halimbawa kami, isang bangko, so would that be, kasi nga yung gagawin ninyo would of course reflect kay yung reputation din ng organization nyo. Okay, so those are the things na titignan natin pagdating sa exchange gift giving. Okay, so, but then again, wala namang masama eh. Walang masama sa exchange gift giving na ginagawa natin taon-taon. But then again, we should always keep in mind that we should do these things in accordance with law. And before that, di ba, meron kasi tayong, syempre, ang iniisip natin dito sa exchange gift giving, ginagawa natin ito in celebration of Christmas. Tama, ma'am. So, Christmas dito originates or it is attributed to the celebration of Christmas. Kaya lang kasi sa opisina or sa eskwelahan, ang una nating titingnan dyan would be yung bata ba or yung isang kaopisina ba ay nagse-celebrate ng Christmas. So kasi may legal implication din yan eh. Kasi hindi lahat ay pwede mong pwersahin na makisali sa exchange gift giving kung ang kanilang relihiyon ay hindi naniniwala sa ganitong activity. Kasi napansin din natin na over the past years, yung mga sinasalihan din natin ng ganitong activity, lalo na kung it pertains to the school, siyempre sasabihin ng eskwelahan na this is a school activity, sumama ka na lang. Diba? So, yun ang sinasabi, sumama ka, otherwise, you might be punished.
pwedeng bigyan ka ng mas mababang grade. Pwedeng dahilan yan ng iyong suspension. So maraming pananakot ang ginagawa kung hindi ka makisali. So ang tanong, yan ba na panuntunan ng isang eskwelahan ay sang-ayon sa batas? So the answer is no. Hindi pwede. Kasi karapatan natin sa ating konstitusyon na yung tinatawag nating right to religion. And of course, pag pinag-uusapan natin ang right to religion, it includes the free exercise thereof. So, kasi nakasaad yan sa ating Article 3, Section 5. Sabi niya, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. So, syempre, when you talk about Christmas, so yan ay celebration natin na Kristiyano. Kasi nga, we are celebrating the birth of our Jesus Christ. Okay? So, ngayon, syempre, hindi naman tayo ay pare-pareho ng paniniwala pagdating sa reliyon. So, pwede bang sabihin natin na makisali ka na lang kasi otherwise kaysa yung mapaparusahan nga. So, pwede bang maging condition yan para dun, for example, sa eskwelahan ay kailangang sumali para pumasa sa isang subject, pwede ba yon? So, sa ilalim ng ating konstitusyon, hindi po pwede. Kasi bawat individual ay merong karapatan na magdiwang or magpayag ng kanilang pananampalataya or magsagawa ng kaugnay na aktibidad, like for example sa Christmas. But then again, sa ibatas natin, free exercise thereof ng ating reliyon would include yung tinatawag nating hindi pag-celebrate ng Christmas kasi nga hindi nga pinaniwala ng kanilang reliyon yan eh. So bakit mo ipipilit ngayon doon sa isang individual na hindi naman naniniwala sa Christmas? Okay, so yun naman ang gusto nating liwanagin. Pangalawa, pagdating naman sa opisina. So sa opisina naman, ang eksena naman dito would be, diba, sasabihin sa kanilang mga co-employees, oops, wag kang sumali ka. Lalo na kung, halimbawa yan, exchange, yung gift giving, diba, exchange gift. So, dapat sumali ka. Lalo na sa mga pribadong sektor, syempre, may control or may say ang ating mga employer tungkol dito. So, lalo na kung yung employer ay talaga namang nagse-celebrate ng Christmas at gustong-gusto niya na gawin yung celebration na masaya. Na merong sinasagawang programa. So, gayon ang tanong, paano kung may isa doon na wala sa kanilang paniniwala talaga yung pag-celebrate ng Christmas? So, sasabihin ngayon ng mga kasama niya would be, sumali ka na lang. Kasi wala kang magagawa eh. Hindi mo mapatatanggap ang iyong bonus, Christmas bonus, kung hindi ka sasali. Kasi ang Christmas bonus usually ay ibibigay sa panahon ng Christmas program. Kailangan nating sumayaw. So ngayon, laliliwanagin din natin na wag i-connecta yung ating pagtanggap ng tinatawag na Christmas bonus doon sa activity ng Christmas program. Kasi ang Christmas bonus, although that is an act of liberality on the part of the yung ating employer, lalo na sa pribadong sektor, that is an act of liberality. Kasi parang donation yan ng ating employer sa atin. So, ngayon, wala namang sinasabi sa batas na kung bibigyan ka ng bonus, ay kailangan ka munang sumali sa isang activity. Okay, so ang pagbibigay ng bonus is an act of liberality. So pag binibigay yan ng sa empleyado, hindi requirement na kailangan mong sumayaw o sumali sa activity ng Christmas. So ngayon, pagdating sa ating usaping Christmas bonus kasi, eto namamali lang tayo kasi we
translate yung ating 13-month pay na nakapalaob sa ating batas. Kasi meron tayong 13-month pay na nakasaad sa ating presidential decree. So ngayon, particularly yung Presidential Decree 851. So nakapaloob dyan na minamandato niya na bawat rank and file employees sa pribado at pribadong sektor, okay, regardless of your status, so or ilang taon ka na, di ba, kahit nga part-time may bibigyan yan. So ngayon yung ating 13-month pay na yan, kailangang ibigay yan ng ating kumpanya kasi nakapaloob yan sa ating Presidential Decree 851. So ngayon, ang tanong, bakit kasi yung ating 13-month pay, is it the one na, eto, namamali kasi, kapag sinabi natin kasing 13-month pay, mandato yan ng employer na kailangan niyang ibigay on or before December 24 ng bawat taon. Kaya siguro tinawag na Christmas bonus kasi nga natataon na yung pagbibigay niyan ay dapat on or before December 24. So, syempre, sa mga Catholic, yung paniniwala, so December 25 is the Christmas Day. So, kaya tinawag siguro na Christmas bonus. Pero, pagdating sa 13-month pay, mandato yan, ibigay yan ng employer. Pero yung Christmas bonus, ibang usapan yun. Kasi kung ang bonus, that would constitute yung tinatawag nating bonus. So, hindi ito bonus. Yung 13-month pay, hindi yan bonus. Guaranteed yan na ibibigay ng kumpanya. Pero pagdating sa tinatawag nating Christmas bonus, so, it's a nature of a bonus na yan ay isang tinatawag nating act of liberality sa part ng ating kumpanya na, for example, dahil nga you were able to perform, you were able to meet your targets or you were able to achieve more than the target. So, halimbawa, yun yung basehan ng pagbibigay ng bonus at yan ay nakasaad sa collective bargaining agreement or sa employment contract ng mga empleyado sa kanilang employer. So, on top of the 13-month pay na ibibigay ng isang employer would be yung ating Christmas bonus. Okay, so sana malinaw yan sa atin na yun nga, paulit-ulit din na tinatanong sa atin na pagdating sa Christmas bonus, may mga nagsasabi kasi na paano sir, hindi naman kami nakatanggap ng Christmas bonus. So gusto kong linawin na yung kung ang binabanggit ng mo na Christmas bonus ay yung 13-month pay, mandato yon na ibigay ng kumpanya at hindi kailangan na ikaw ay sumali sa kanilang mga activities in order for the company to give it to you. Okay, so kasi nga mandato yan, nakapaloob sa Presidential Decree 851. Pero pagdating sa Christmas bonus, na bonus talaga on top of that 13-month pay, so yan yung discretionary benefit. Nakadepende yan sa kagustuhan ng employer. So hindi maaaring ipilit yan sa ipilit ng empleyado na bigyan sila. Okay, yan ang Christmas bonus unless it has already been a company practice. Okay, so for more than 3 years nagbibigay na ng bonus yung kumpanya, dapat ituloy-tuloy niya yan. Pangalawa, nakapaloob yan sa ating tinatawag na employment contract or nasa ating collective bargaining agreement. So, yon yung mga dahilan na tayo ay may karapatan na mag-demand ng tinatawag nating Christmas bonus. So, ngayon, going back to that, yun nga yung pwede bang dahilan ng pag-celebrate, okay, or pagsali sa celebration
para ibigay ang ganitong mga benepisyo sa mga empleyado? The answer is no. Okay, so hindi po pwedeng dahilan yan. So, yun lang yung gusto nating liwanagin din dito sa topic natin. On top of the fact na yung pinag-uusapan natin ay tungkol sa itong exchange gift giving. Okay, so alam nyo kasi, when you talk about exchange gift din, wala kasi talagang particular na batas na nagsaset ng basehan tungkol dito sa exchange gift giving. So, but then again, saan ba galing kasi yung exchange gift na yan? Okay. Kung galing yan sa inyong mga kasama sa opisina, walang problema. Okay, so walang problema yan kung yan ay activity na nakasaad talaga doon sa panuntunan ng ating organisasyon. Okay, so inire-require. Pero kasi kung titingnan mo, ma'am, wala naman talagang patakaran tungkol diyan. It's just effort lang ng mga empleyado para syempre to celebrate yung ating Christmas. So gusto lang nila mag-celebrate ng Christmas, pero more often than not, hindi yan nakasaad sa anumang panuntunan or guidelines ng kumpanya. Pero meron tayong nakikita na ibang kumpanya din na talagang nagsiset or nagbibigay ng allowance para sa mga empleyado na mag-celebrate ng Christmas program at meron silang allocation para dyan. Kung meron silang panuntunan, good thing kung meron. Pero kung wala, required ba sa mga empleyado? The answer is no. Okay, so yun naman yun. Pero it is more of the celebration. Okay, so more of the celebration naman yung panuntunan. Hindi naman nakasaad doon ang tungkol sa exchange gift giving. Okay, na ginagawa na natin. Pero paalala lang natin sa lahat na lagi nating tatandaan na kahit man sa ating pagsasagawa ng exchange gift giving, kailangan nating itaguyod pa rin ang dignidad ng bawat individual. At sana hindi ito magdulot ng hindi pagkakasunduan or it's a form of discrimination. So ikaw naman, kung ikaw ay nagbigay ng sobra-sobra doon sa requirement ng exchange gift giving ninyo, isipin mo na lang na yung binigay mo, kung sobra-sobra man yan, so ano mo na yun donation mo na yun diba? So donation mo yun sa iyong kasama. Kung sumobra yan, halimbawa 500 yung so hindi ka naman niya pinilit na magbigay ka ng in excess of that, di ba? So kung sobra yung naibigay mo and in return, mas konti yung halaga ng binigay niya, but then again, na-meet naman niya yung 500 na cut off. So hopefully, hindi ka naman na sana magreklamo kasi di naman niya alam talaga kung hindi naman niya alam, sinulat mo naman doon na ang kailangan mo, mga panyo. So, bumili siya ng 10 panyo na worth more than 500. Magagalit ka kasi sa panyo lang yung naisip niya, di ba? So, kung na-cut off naman niya, na-meet niya yung amount that is indicated in your, to kasi, patakaran nyo lang na kayo-kayong mga empleyado. Kaya wala naman sanang issue yan kung ikaw ay nakatanggap ng, di ba, yung simpleng regalo ng nasa cut-off naman pero hindi yun ang ini-expect mo. Huwag ka na magreklamo para sa akin hindi na sana ito makarating pa na ang usapin dito ay usaping legal. Kasi kung ito, reklamo pa sa makadulog pa yan sa korte, parang mas malaki pa ang gastos mo. Gaya nga ng mga usaping utang, minsan, di ba? Maraming nanghihingi ng advice sa atin. Nirelate lang natin. Connect din natin na kung iling na lang natin yung binanggit nyo, ma'am, yung mga pagpo-post online. Di ba? Maraming nagpo-post online kung hindi sila nakatanggap ng maayos na regalo. Ano pa? Yung mga, kung sinisingil sila sa utang, maraming nagpo-post sa kanila, although the law says
hindi yan makatarungan din na mag-post ng mga yung paniningil ninyo ay dadaan nyo sa social media. So hindi naman po pwedeng ganon. Kasi it will violate yung cyber libel law or yung ating Data Privacy Act. So violation yan. Lalo na kung pinopost niyo yung print screen ng inyong conversation. But then again, or kung ano ng mga bad words na nilalagay mo sa Facebook. So pero naman doon sa mga nakautang, kausapin nyo naman kasi ng maayos yung mga nakautangan ninyo, di ba? Kasi nung umutang kayo, ang bilis-bilis. Pero nung magbabayad ka na, di ba? Di ba kung magpautang ka, nakakayang magpautang. Nakakahiyang magtumanggi kung may mangungutang sa'yo. Pero hindi ba natin naisip na mas mahirap or mas nakakaya na yung ikaw ang maniningil kasi yung nangungutang siya pang galit. Okay, so moving forward, hindi. Ano ko lang yan. But then again, sa posting online, iwasan po natin yan, yung magpo-post online, paalala. Pero yung mga nakautang, grabe naman kasi kayo kasi ewan ko kung modus nyo yan na inaantay nyo na yung nakautangan nyo or yung creditor ninyo ay sobrang galit sa inyo at mag-post pa sila sa social media. Okay, so sana wag nyo nang antayin yon para naman kasing kayo tinitempt nyo yung mga creditor ninyo na mag-post online para ireklamo nyo later on. But then again, hindi ibig sabihin kasi may mga bumabalik sa atin, sir, pwede bang kasuhan natin tong tao na to? Kasi meron siyang utang, pinost niya dun sa nakakaya. So sabi ko, meron akong pambayad sa inyo. So yun ang sabi. Sabi ko naman, mas mainam na yung pambayad mo sa akin, bayad mo na lang sa kanya. Mananahimik na yun. Baka humingi pa siya ng malaking dispensa doon sa kanyang social media account kung nagbayad ka. Kaysa yung ako pa yung babayaran mo para lang depensahan. Although, sabihin natin hindi rin tama yung pagpo-post niya. Pero, mas mainam siguro na unahin mo bayaran na yan. At sure ako dyan, mananahimik na yung nagpautang sa'yo. Okay, so yun naman. Okay, moving forward dito ulit sa exchange gift na to. Lagi nyong iisipin na although yung ating kumpanya ay nagbibigay ng tamang regulasyon sa ganitong aktibidad, pero as a person, and di ba dapat isipin nyo rin yung exchange gift giving na yan na gagawin ninyo would not be degrade the person. Okay, gaya ng yan, di ba? Meron namang pinag-usapan na amount, meron namang mga standards or mga wish list na binibigay. Okay, attorney. Nabubunot, pero dapat sumunod ka doon. Wag mo naman kasing gawing katawa-tawa. Tayo kasing mga Pilipino, ginagawa na, kasi lahat na vlogger eh. Lahat ginagawang katatawanan and then later on magsasorry. Okay, so parang wala na ring ipinambatas kasi later on tatanggapin mo rin ang kanyang sorry. So yun lang kasing problema sa atin. But then again, basically kung yung usapin ng exchange gift giving, dapat it should always be done with dignity at hindi yan dahilan na magdulot ng hindi pagkakasunduan or diskriminasyon sa kapwa. Okay, attorney, no DJ may isa nga tao kat nakari nati stress. Example kat inikanda DJ ubing, lalo di ubing attorney kat hantay matan nga maikwatiri na dano daduma, di expectaron da nga regalo es haan nga iso di dimtang kanyada. Mabalin ka di nga ireklamo, pangireklamuan attorney no kas pangarigan nga nag-cause iti stress kaday ti ubing, hanan nga mapanagbasa, adati butang iti tao or something nga makaapekto dahil social life na, attorney. Okay, so ito naman kasi, meron kasing aspeto na yung involved ay yung bata. So, syempre, ang titingnan lang natin dyan ay, ano ba kasi yung binigay na regalo? Yung regalo ba yon ay para mapahiya yung bata or isang paraan ng bullying
doon sa kapwa bata niya. Diba kasi gawin niyang katatawanan yan eh. Okay, so gaya ng nagregalo ng hollow blocks doon sa kapwa niya bata. So ngayon, ang tanong, pwede bang, meron bang legal na basehan para ireklamo din yung kapwa niya bata? Okay, so kung yan ay sadyang pinahiya sa, but of course, sinadya yan kasi nga hindi naman in-expect na regalo ng isang matinong bata or yung kanyang mga magulang. Halimbawa, yung magulang ang nag-wrap doon sa regalo na yon, ang magbigay ng tinatawag nating, di ba, yung hollow blocks, regalo ba yan para sa bata? Kung meron ng, alam natin na malamang doon sa kanilang classroom may pinagkasundoan tungkol dito, pero magregalo ng hollow blocks na sobrang bigat. So would that can be meron bang legal implication din yan? Meron bang legal na basehan para ireklamo yung kapwa niya bata? So pwedeng tingnan yung ating Anti-Bullying Act of 2013. Okay, kung yan ay naganap sa ating paaralan. Okay, so pwede yan. Pwedeng tingnan yung anggulo na yan. Kasi nga, prank yan eh. Okay, para mapahiya or ibuli yung kapwa niya bata. Hindi po pwedeng, yung mga kabataan ngayon, hindi po pwedeng lagi nyo idadahilan ang inyong tinatawag nating, yung tinatawag nating minority. Okay, so we should teach children that they should or they must, para mas matindi, they must have to follow as young as they are. Hindi dapat gamitin yung minority bilang excuse, okay, to follow the law. Okay, so meron tayong Anti-Bullying Act of 2013. So pwede kang ireklamo sa inyong eskwelahan, okay, tungkol dito at patawan ng karampatang parusa. Okay, so pwede kang masuspend, okay, doon sa inyong eskwelahan dahil sa inyong ginawa. Kasi yung pagbibigay mo ng, halimbawa, yung hollow blocks na yan, ay meron ng kasamang panlalait or pang-asar doon sa kapwa mo bata. So violation yan ng ating Anti-Bullying Act. Pero pagdating naman sa opisina, di ba? So pwedeng tingnan din yung anggulo ng violation ng ating civil code, particularly sa ating Article 19 to 21, kasi that constitute abuse of rights. And of course, the act that you have done is contrary to morals. Okay, so makatuwiran ba yung pagbibigay? Di ba meron naman tayong pinagkasunduan na standard ng exchange gift-giving activity natin, kung magkano ang halaga, kung anong ina-expect ni bibigay na regalo pagdating ng activity na yan. So dapat we should do it in good faith. Okay, so kung ano yung napagkasunduan, yun ang ating gagawin. Otherwise, yun nga yung sinabi natin, pagbata yan, Anti-Bullying Act yan, pwede namang sa civil code provision natin, abuse of right, contrary to morals, yung gagawin mong pagregalo ng mga bagay na hindi naman angkop, okay, kasi contrary yan to morals, or yung binigay mo, something na talagang mapapahiya yung isang individual. Okay. So, pwedeng namang idaan yan, yung bata na yan sa administrative complaint, di ba? So, pwedeng i-complaint yan sa reklamo sa kanilang eskwelahan para sabihan yung bata na yon na hindi na niya gagawin next time. Okay. So, yun naman yung nakikita natin dyan. Lalo na yung sinabi mo, ma'am, na meron ng emotional harm doon sa bata kasi hindi na niya gustong pumasok sa eskwelahan. Yun, di ba? Meron ng, yun nga, hindi na, yun nga, nasaktan siya. So, pwede nang ireklamo yan sa kanilang eskwelahan para gawan ng action. But then, of course, it involves children, mga bata naman yan. So, hindi naman na automatic na pupunta pa yan sa court. Rather, pwede na yang hawakan ng ating school authorities. Okay, attorney, regarding mat dagiti nataengan, amok nga da dagiti opisina nga handamat na gustuhan dagiti regalo da, nagsao-sao da iti
co-worker da and then impose the pay. So anya ti posible nga sangwan ti may nga tao, attorney, no di may nga empleyado or co-worker na pinagsawsawan na personal and then sa bali pa i-impose na. Ada ka diti madoble nga mabalin nga may kaso kada ito'y attorney? Okay, so although sa ating batas naman, i-distansya lang natin kasi yung actual tsaka nakapaloob sa ating batas. Kaya sa batas natin, talagang that would constitute a form of misconduct. Pwede namang workplace harassment. Kasi nga yung pagbibigay mo ng bagay na ginawa kang katawa-tawa. Kasi nga, di ba, for example, meron tayong gift giving. So we are expecting na, di ba meron tayong panuntunan dyan eh. Kaya nga napakaganda rin na makita sa mga opisina gaya namin. Okay, sa example na lang. Meron kasing nilista na wish list o mga professional naman, yung mga kasama mo. So yung talagang mga nilista mo, yun ang talagang, yun talaga yung kanilang binibigay. Hindi nalalayo sa inyong hinahangad na gift na matatanggap. So ngayon, syempre, hindi maiwasan na in every organization, meron talagang sadyang mga maloko din. Okay, so dinadaan din sa joke yung kanilang, yung gift giving na yan. Okay, so that would constitute form of harassment kasi nga ginawa kang katawa-tawa, merong pangmamaliit sa iyo. So, pwedeng makita natin dito na merong issue ng serious misconduct. Okay, so pwedeng serious misconduct yan. Pwedeng kaharap ng tao na yon ng tinatawag nating administrative liability. So, ngayon, moving forward, paano naman kung yung empleyado na yon, di ba, yung hindi nakatanggap ng maayos, syempre, gagawin naman niya, dapat ang kanyang legal na solusyon dyan ay ilapit sa kanilang HR. Pwedeng HR case yan na pwedeng pagsabihan, reprimand, or yung ating kapwa empleyado na gumawa ng ganitong katawa-tawang activity na which is yung nagbigay ng regalo na katawa-tawa, okay, or nakaka-insulto sa'yo. So, pwedeng HR case yan, administrative liability, report mo doon. Okay, but then again, in actual scenario naman, okay, so i-distance na lang natin ng konti ang tungkol sa batas. Yan ang pananaw ng batas. Pwede yan, administrative liability, it is an HR case. Kaya lang kasi, sa actual, alangan naman na yun na lang, di ba, yung irereklamo mo sa HR. So, kung yung kasama mo ay nag-sorry dahil sa ginawa niya, ano lang to, prank lang to, hindi ko sinasadya at humingi na ng paumanhin sa inyo. So, sa tingin ko naman, kung katanggap-tanggap naman yung kanyang pagsosorry, so mas mainam na tanggapin mo na yung kanyang sorry. Or plano niyang palitan na yung regalo na binigay niya sa'yo, so that would be okay. O, wala na tayong isyong legal doon. Kaya lang kasi kung yan talaga ay sinadya niya para talagang pahiyain ka, na hindi naman siya tawag nito, wala naman talaga sa kanyang puso na mag-sorry sa'yo. Talagang sinadya niya yon para pahiyain ka in front of many people na wala namang tawag dito yung right term dyan na hindi man lang siya remorseful ba? Yung merong regret. Okay, doon sa kanyang ginawa. Okay, so ibang usapan na yon. So baka po pwedeng idaan na yan sa HR. So mag-report sa inyong HR para mabigyan ng leksyon yung inyong kapwa-empleyado na gumawa yan sa inyo. Kasi that would constitute harassment or a form of misconduct. Okay, so ngayon naman, sa panig naman ng nabigyan ng regalo, so dapat yun ang action na gagawin mo. So, kung ikaw naman ay ginawa mo, instead na magreklamo ka, or sumunod sa legal na paraan para resolbahin ang problema na yon at pinost mo sa social media, so naggumawa ka ng mapanirang pahayag sa social media na nakakasira naman sa dignidad o reputasyon
ng tao gumawa sa inyo ng harassment or misconduct, that's another story. Kahit na sabihin natin na totoo pa yung ginawa ng co-employee mo. Okay, so hindi po pwedeng gawing dahilan ang katotohanan para sabihin na tama rin yung ginawa mo na mag-post sa social media. Kasi nga, ang intention mo to post that person over social media ay para siraan. Kaya hindi rin ako, eto lang personal ko rin lang na pananaw. Gaya ng nabanggit mo ma'am na, di ba, yung magkarelasyon na nag-uusap sila over social media, parang live, and then he was condemning the woman ng kanyang pagtataksil or cheating. So ngayon, sabihin natin na there is sadness on your part and you are also angry at some point. Yun ang initial reaction mo doon sa what you have found out with your girlfriend or your boyfriend. But then again, ang tanong naman dyan, bakit kailangan pang malaman ng social media? Kailangan pa nang malaman ng maraming tao ang iyong pinagdadaan ng problema. So, bakit, ano ba yung ating social media? Susgado ba sila, di ba? So, yun ba ang legal na procedure na binabanggit sa batas para i-address yung problema ng panluloko ng kapartner? The fact na partner pa lang kayo, hindi pa naman kayo kasal. Tapos nagpo-post ka sa social media ng hindi magandang or yung pangloloko ng iyong girlfriend or boyfriend or partner for that matter, ibang usapan na yun kasi hindi naman tama yun. That would constitute cyber libel kasi marami tayong nakikita na sinasabi that is only an exercise of your right to freedom of expression. So tama ba yun? So sa patingin naman natin hindi kasi nga when you talk about right to freedom of expression, ito ay basically karapatan lang natin ito na magpahayag ng ating saloobin sa mga taong gobyerno. Okay? So kung may mga di ginawang tama ng mga taong nasa gobyerno, okay? So that would be the time na talagang gumawa ka ng yung gawa mong post, pagpo-post sa social media, it's an exercise of your right to freedom of expression. Pero kung ang pinost mo sa social media ay isang pribadong tao, which include of course yung inyong boyfriend, girlfriend, or inyong asawa or karelasyon. So ibang usapan na yon. Hindi mo pwedeng gamitin yung sabihin natin na hindi, nadala lang ako ng aking emosyon. Kaya na-post ko yan sa social media. But then again, ano bang may tutulong ng pagpo-post mo sa social media? So, syempre, merong intent to degrade that person, di ba? Para man lang makaganti. Yan ang nasa isip natin. Kaya natin pinopost sa social media. Para makuha ang simpatya ng tao sa atin. But para yung babae or yung lalaki na gumawa ng cheating, mapaya sa publiko, di ba? Yun ang intention mo. So, hindi ko nakikitaan na there is an absence of malice. Okay, doon sa gagawin nila. Kaya, mag-ingat. Pati rin sa mga hindi na nakatanggap ng, or yung, di ba, yung nakatanggap ng hindi tama na regalo, better that you have to confront that person na nagbigay sa'yo. Ayoko to kasi hindi naman ito sumasang-ayon sa ating napagkasunduan okay sa exchange gift na ginagawa natin. So that should be, di ba? Yun dapat yung ating pananaw tungkol diyan. Kaya hindi dapat gamitin ng social media para to voice out our sentiments towards other individual, lalo na kung ito ay pribadong tao. Pero kung ang usapin ay taong gobyerno na involved sa tinatawag nating flood control, na meron pa siyang hinahawakang posisyon sa gobyerno at tayo ay nagko-comment sa tao na yon, ay walang problema. Kasi yung pagpapayag natin ay nakasaad
sa ating konstitusyon, eto papasok yung ating tinatawag na right to freedom of expression. So yun yung sinasabi, it's not all the time na pag binanggit ang right to freedom of expression, it also extends to private activities like yan, yung ating relasyon sa ibang tao, pribadong tao yan. Okay, so hindi naman, wala tayong karapatan na pag-usapan ang tungkol dyan sa social media at sabihin natin na that is just an exercise of our freedom of expression. So hindi yan katanggap, pwede kang makaharap ng kaso tungkol dyan. Okay, sumublita ito, attorney, kalpasan lang dagito nga palagi pa, 35 nga minutos, kalpasan iti alas 2, iti malam. Saan nga garama iti chemical pesticides? Tusaran kat dagitay natural alternatives kas iti neem oil no saan mat diatomaceous earth iti garden mo. Tapabasitan na iti paggad karagiti pollinators ken saan mat nga masabidungan ti water sources. Maintain good hygiene. Bugwan dagiti ima, sakbay ken nunalpas anangan. Ken no agapo iti restroom, itrim dagiti kuku ken dalusan tapnon maliklikan ti infections. Reduce alcohol consumption. Limitaran ti panaginom ti alcohol no babae sa nga baso laeng kada aldaw. Ket dua a baso met ti lalaki tapno maliklikan ti long-term health issues. No adda pa nakabalin na danom wenno mocktails iti inumen kas alternative. Money saving tips para iti pagtaingan. Reuse, reduce, recycle. Urnongan dagiti gamit mo nga saan mo nga susaren, ket kitain dagiti mabalin pa ingaw saren, no saan met ilako laengan. Saan mo ket di duldulin laeng. Adalan dagiti apam mo iti sustainability. Mabalin nga informaran ida no kasano iti magpabasit ti basura ken enerhiya. Mabalin met nga usaran iti social media apang isruan no anya ti rabeng nga ramidan no panggap ti basura ken panaginot ti kuryente. Iliklikan ti fast fashion, agpuonan kadagiti nalagdaken ti kalidad a lupot, i-donate no saan ilako dagiti saanen nga usaren, saan ket nga ibeleng lumabalin pay laeng nga usaren. Dagiti ilay mubuyog ket kasapulan no agaramid iti taraon, dagiti ilay mubuyog ket ipollinate da, dagiti sabong ken bunga apaset iti taraon, dagiti plant-friendly flowers iti mang suportar kadakwada. Anya ti klase ti kayo a pagbalbalinenda a Christmas tree? Isu ti evergreen trees akas ti fear is frost can fine. Kanayon a pagbalbalinenda a Christmas tree takabailan da a pagtalina eden ti kinapreskuda wenno green latta ti bulong da aging gamalpas ti winter season. Dayta nga characteristics ket i-symbolize na ti eternal life ket paseten ti selebrasyon ti adon at awen. Dagiti dark chocolate ket nasaya at para iti puso. Dagiti dark chocolate ang naglaon ti 70% cocoa wenno ad-adupay ket adda flavonoids na ang makatulong tapnon maadaan ti nasalun at a puso. Ngem masapul latamit akanin in moderation. Amuyo kadi ti Antarctica ti katikaga na parte ti lubong, iti baet nga ice-covered landscape ti Antarctica ket basit la ti mapaspasaran na a precipitation wenno tudo. Isu daytoy ang nagbalin a disyerto. Kaya't nang ipakita iti agdudumang ecosystem ti planeta adaga. Money saving tips online. Mang-download kadagiti money management applications. Malaksida makabasa ka kadagiti money saving tips. Mabalin mo pa'y nga usaren tapno nasaya at itipan na kaawat mo ti husto a panangimanihar iti paggastuam. I-record mo amin nga impulse buying mo. Kitaem masayangan ka. Ket di mo to ulitenen. Agaramid iti food diary, isurat dagiti taraon ken merenda nga ipauneg, tapnon maamuan no anya dagiti unhealthy foods nga ipauneg, adda dagiti application nga mabalin nga i-download tapno na dardaras nga aramiden. Agusar ka dagiti appliances a nainot iti kuryente, sa pulin dagiti Energy Star rated products, no mapanunot iti mang sukat ka dagiti daanen nga appliances, ikaten iti saksakan dagiti charger ken dagiti nakasaksag nga appliances, no saanen nga us-usaren, may sapay awagas tapnon makainot iti konsumo iti kuryente. Sumali kadagiti clean up drives. No adaramiden ti komunidad a panagdalos kadagiti parke, igid ti baybay ken karayan,
Mangitugot kadagiti gloves, bag dagiti pagbasuraan, tapno nalaklaka a mailasin dagiti recyclables ken saan. Tapnon dumakkala na dayaw kina singpet dagiti ubing panunutan ti golden rule iti parenting. Agbalin ka pagtuladan ti anak mo, ipakita kadakwada dagiti napintas a kagagalat, ket babaan dayta may lasag dagiti anak iti husto a kababalin. Money saving tips para iti pagtrabakwan. Save your bonus and 13-month pay. Saan agastosen kadagiti nangingina asagot? E depositom iti savings ken emergency fund. No saan ipuunam, ibayad kadagiti utang no addaman. Ken nasaysayaat no agurnong. Rugyan ti aldaw, babaan iti nasalon at apamigat. Iraman iti pamigat ti whole grains, lean proteins, oats, itlog, ken prutas. Iti nasalon at apamigat ket papardasan na ti metabolism, ken ngumato ti energy level a kasapulan ti bagi iti kada aldaw. Agluto iti pagtengan, padasen iti simple ngem nutritious recipes. No sikay iti agluto ti balayo, makontrol iti ipan nga ingredients ken matemplana na sayaat. Mapabasit pa iti calorie intake. Dagiti mula ket pasayatan na ti quality ti angin ti nagtipagtaengan. Nayunan dagiti indoor plants sa ti spider plants no saan ket peace lilies tapno madalusan ti angin ken pabasitan na ti stress ket saan ka a mariribukan. Agsusuro ka dagiti basic car maintenance. Surwen ti aramidan no kasano sukatan dagiti pilid, amo akitaan ti oil level kan ma-maintain iti tire pressure. Agbuya ka dagiti online tutorials ken nagatendar ka dagiti workshop tapnon amo ti aramidan no agtrouble ti lugan mo. Aginot iti enerhiya iti pagtengan, idepende silaw no saan nga usaran. Ikatan ti saksakan dagiti appliances ken lokatan dagiti tawa ket bayan nga sumrek ti natural nga angin ken sila giti init tapno makatipid ti kuryente. Money saving tips para iti kaaduan. Ugalien nga pagdadasigen dagiti presyo oray no anyaman. Eyeglasses wenno car insurance policy. Anusam ti ag-research tinasaysaya at tabanag. Tababaen dayta, maliklikan ti gumatang iti nangingina. Amwen dagiti cybersecurity basic. Agusar ti strong, unique passwords kan agusar iti two-factor authentication kadagiti importante nga account. Regular iti panang update kadagiti devices tapno may liklik iti cyber threats. Ag-exercise kadaldaw. No bigat or light stretch laeng tapnon mariing dagiti muscles ket sumaya at ti circulation. Ag-focus kadagiti paset ti bagi akas iti tenged, abaga, likod ken saka. Numalem, isumet lang nga gentle stretch tapnon marelax dagiti nabannog a muscles ket maisagana ti bagi a maturog. No regular stretching, i-improve na ti flexibility, posture ken stress levels. Amuyo kadi ano kurang ti turog ket apektara na ti dagsen wenno timbang ti maysa nga tao? No kurang iti turog apektara na ti hunger hormones ket managbisin, isong agsapol iti makan. Kasapulan nga rod nga pangruna makaturog ti 7 naging gana ti 9 hours kada rabii. Siyab lokaliw no gatang iti bukod mga lugar. Gumatang iti masapol kadag iti banlalon. Kinda dumapay nga da produkto ng iti lugaryo. Babayin dayta, saan na kumaro iti carbon footprints ang mapataod no agbiyahe pay kadag iti produkto iti tiyendaan. Limit screen time. Saan na palaluan ti agbuya, rebeng na ti regular a panag-break manipod kadagiti devices ket suroten ken aramiden ti 20-20-20 rule. Kada 20 minutes, kumita ti 20 feet ti kaadayuna, iti lasod ti 20 seconds. Ag-volunteer, makipaset kadagiti local causes kas iti animal shelter food banks ken literacy program. No ammom ti tumulong makakonek ka iti komunidad a pagnanaedan. Makalangan-langan mo pay dagiti kalugaram. No iruwari ti aso ket ipagnay ti kalsada, siguradwen na saan unay nga natiddag iti galot na. Ang mabali na rason na pakaydaramuduman, iti kadwa na magmagna. Rebeng na nga kupen ti rugit babayan ti scooper, wenno saan plastic bag, asan ket din nga baybay an latan. Money saving tips para kadagiti estudyante. Liklikan ti bisyo kas iti panagsigarilyo kan panaginom ti adday ti alkohol na. Saan nga agpayduyos iti pressure kadagiti gagayem mo. Sikat yakin kontrol iti pangedding mo.
No ma-develop mo ti bisyo, saan ka lang ay tunday ti financial problem, no di kat pati pa yan ti moral bankruptcy. Mangan kadagiti colorful fruits ken vegetables. Kunada iti Ingles, aim to eat the rainbow. Inayon dagiti prutas ana duma-duma ti klor na iti diet. Kas iti nalabaga, kamatis, iti orange, carrots, iti green, spinach, blue, blueberries, purple wenno violet ket tarong. Kada kolor adda ipaay na nutrients kas kuma iti antioxidants, vitamins ken minerals. Planwen dagiti taraon, no anya iti in-season tapnon makapili ka iti kasayaatan. Na duma-duma iti kanen ket patibkeren na ti immune system ket maliklikan ti vitamin deficiency. Anya tinagan ti syudad anak kayanakan ni Jesus. Segun ti baratulag ti Biblia, nayanak ni Jesus di syudad iti Bethlehem a masarak di West Bank Palestine. Ti pasamak ket selebraran ti amin na Kristiyano ti lubong no kasta a Paskwa. Amwem ti basic first aid, sursurwen ti ag CPR wenno cardiopulmonary resuscitation, kasano at rataren no adda na sinit wenno nauram, ken no anyay ti aramiden no adday tinadangran. Babendetan no ammom ti aramiden makaisalakan ka ibiyag. Ipakita ti resulta ti panagadal at ti chewing gum kat i-increase na ti blood flow iti utak, pasayaatan na ti concentration ken memory. Makatulong ti chewing gum no adda trabaho na kasapulan tinan-anay nga atensyon kas no agad adal wenno adda ileplep pa sa trabaho. Pilyan dagiti sugar-free chewing gum ta masalaktiban dagiti ngipan. Padasen takasla adda katulungan ti utak kada iti kakasta a sitwasyon. Liklikan no aduuna iti madadala taraon. Planwon no anyay iti sagana mataraon ana sapsapa. No adday ti tedda, iduli na nasaya tapnon saan nga nalaka mabangles. I-freezer dagiti sobra taraon no saan nga makan ay sigida. Amuyo kadi at ipanagkatawgat papigsaan na ti immunity. Ti panagkatawa, ipangato na ti endorphins ken antibodies amang laban iti infeksyon. Agbuya kadagiti comedy films wenno makikadwa kadagiti nararagsak ken managkatawa nga gagayem. Money saving tips para kadagiti estudyante. Makiipon challenge ti karit a panagurnong kas kumati 50 peso challenge, 152-week money challenge ket wagas tapno masursuruan ka nga gurnong. Programa Bombo Duralex Sedlex kadwa tay latta ni Attorney Kid Ruiz Castro mga kabombo. Attorney, may papanmat da ito nag-post. Iti may isang lalaki, may papanda ito pa nag-cheat iti girlfriend na nga tinaylanad DJ ayan iti video kat kunwari sinorpresa na nga madagayb da iti pasabog nga kunatayo nga han nga pagarupan da iti babae. So tatta nagwaras ti social media attorney nga da iti panangibulgar da iti lalaki iti panag-cheat da iti girlfriend na kat kasta nagmadimatan iti panagkita ti daduma. Ado dagiti maragsakan tapno ay ado dagiti naragsakan attorney ta daydi panagkamali ti babae kat deserve ko na dagiti daduma. Adamat dagiti mangibaga nga han nga naikalintagahan daydi pinamayan daydi lalaki. Ngam adamat ti both kumbaga other side or other face of the story attorney. Kasano ka diti panangipalawag mumat dagiti kastimat nga issues ti may papanti posting ti social media attorney. Gaya ng pinost ko rin. So pwede nilang i-follow yung ating Facebook page Attorney Kid Ruiz Castro. Nagpo-post din tayo dyan para lang magbigay din lalo na yung mga kabataan. Talagang we are doing this actually gaya ng pag-guest din natin sa radio program ninyo ma'am and also with our TikTok account kasi nga gusto lang nating ding iparating sa ating mga kababayan na dapat pagdating sa ating mga posting online gaya ng sinabi ni Pia Wurtzbach, di ba? Think before you click. Tama ba yun? Yun ba yung sinabi niya? So, moving forward dito sa usaping cheating sa relasyon. So, ito yung simple way to explain. Unang-una, siyempre, nakakita kasi tayo ng samot-saring komento tungkol dito, ma'am. So, merong mga nagsasabi na tama lang na ginawa ng lalaki na yon para iparating din sa lahat na hindi lang lalaki ang nag-cheat.
or nagsisinungaling sa isang relasyon. So pati rin babae, minsan sila rin ang gumagawa ng ganyang panloloko. So yan yung mga komento. So dapat lang daw na i-expose din sa lahat para para makakuha tayo ng aral tungkol dito. Pero yung punto natin, when you talk about posting online, regardless, the end does not justify the means. It's not because, di ba, yung gusto mong hangarin doon is, halimbawa, ang iniisip mo is para maging lesson din sa lahat ng mga kababaihan or gustong iparating sa lahat na hindi lang lalaki ang nangangaliwa sa isang relasyon, that is not the proper platform. Hindi naman po pwede na gamitin mo yung isang individual na, iba, gaya ng partner mo, girlfriend mo, or boyfriend mo, na, di ba, yung parang i-degrade ang kanyang pagkatao sa social media. Okay, so, kasi meron tayong nakita dyan na sabi niya na yung daw pagpo-post sa social media is a form of freedom of expression na binabanggit na isang constitutional right. Tama naman na sabihin natin na we can post, okay, over social media to express our feelings. That's right. Kaya lang, ang nakapaloob sa ating konstitusyon, particularly sa ating Bill of Rights, sa freedom of expression, ay nakasad ito para protection natin sa ating pagpapahayag ng opinyon sa gobyerno. Okay, so sa mga taong gobyerno, doon yun yung ating Article 3 Section 4 na sinasabi ng ating konstitusyon na freedom of expression, ito ay para protection natin sa pagpapahayag natin ng ating saloobin sa gobyerno. Okay, so kung meron tayong hindi sinasang-ayunan sa ating gobyerno, so hindi rin po pwede na pigilan tayo ng gobyerno na magpahayag ng ating saloobin sa gobyerno. So yun yung sinasabi na freedom of expression na binabanggit sa ating konstitusyon, that we can just freely express our feelings. So moving forward, eto kasing usapin ng magkarelasyon, pribadong individual sila eh. So pribadong usapin ito. So covered ba ng freedom of expression? Ang tanong, pareho ba silang taong gobyerno na merong koneksyon ang kanilang ginawang panloloko sa kanilang partner, girlfriend, boyfriend na nakakapekto sa kanilang trabaho sa gobyerno? Wala naman. So dito, ang usapin ay it's only between the two of them. At yung lalaki, ginawa niya yon para ipahiya. Kasi ano ba naman ang intention mo kung ipopost mo yung isang babae na ang babanggitin mo ay ang kanyang ginawa na hindi tama sa'yo, di ba? So, marami kasing nagsasabi na dapat lang na mai-expose yung hindi tamang ginagawa, kahit partner mo pa yan, kahit boyfriend mo pa yan. But then again, what for? Anong yung intention mo ng iyong pagpo-post sa social media? Ang pagpo-post mo na yan ay para, of course, siraan yung inyong partner or yung boyfriend, girlfriend mo. So ngayon, ang tanong, would that constitute a malicious act? Or do you have that intention to humiliate? Na yan ang dahilan ng pagkakaso sa inyo ng cyber libel? The answer is yes. Okay, so kasi nga, although it depends paano patunayan ng lalaki na wala siyang intention to ridicule or yung ipahiya yung babae. Di ba nakakatanggap na nga ng samot-saring komento tungkol sa babae doon sa kanyang ginawa. So doon pa lang, obvious na makikita mo na meron talagang intention na siraan din yung babae. And if that is done online, wherein
kahit nga dalawa lang tayo ma'am na nakapanood doon sa video na yon, would already constitute cyber libel. Hindi naman binibilang kung ilang tao yan na as in lahat ng tao makakakita or mas lawak yung sakop niya, hindi Kahit nga basta meron ng third person that will know about that posting, kahit na nga i-delete na ng lalaki yan, yung post na yan would still constitute cyber libel. Okay, so kaya paalala natin sa lahat na kung meron kayong usaping pribado na away ninyo na personal, so wag gamitin ang social media bilang korte ninyo, di ba? Na yung publiko nang uusga sa inyo. Kasi pagdating sa ating batas, ang tingin ng batas dyan would constitute cyber libel. Kasi pag titingnan mo, nandun yung elemento ng cyber libel. Unang-una dyan, paninirang puri na nakapost online. So meron ba? Check yan. So nakakasira ba sa reputasyon ng isang individual? Check pa rin yan. So do you really have that intention to humiliate that person? Of course, yes. Kasi nga, sino ba naman nagpo-post na wala lang, di ba? So dapat mag-ingat din tayo. So wag niyong sabihin yung freedom of expression para lang yan sa mga tao na nagseserbisyo sa gobyerno. Kung meron tayong hinaing sa gobyerno na ipayag natin sa social media, ayos lang, walang problema dyan. Would that constitute cyber libel? The answer is no. Kasi nga, nire-respeto ng ating konstitusyon ang ating freedom of expression to express our sentiments towards the government. Pero kung usapin yan ng pribadong tao, ay that's another story. Kasi kahit gaano pa katotoo, kasi nga live yun na posting niya na talagang inamin din ng babae na meron sa talagang other party, but that would still constitute cyber libel na pwedeng kang kasuhan sa korte. Okay, attorney, numampayhaan nga na i-post sa social media, dahito lalaki nga naloko kat mabalin ka di nga singiran na dito babae nga nang cheat kanya na regarding dagiti gastos, danyos na matanta, inusar na. Segun mat iti pan patpatang na kaday just usto nga boyfriend na, ngos usaron na lang dito lalaki, tapno may libre ti makan, tapno may libre ti transportation. Numan bilang attorneyhan nga na-post social media, mabaling ka di nga kaswan na, dito babae, regarding ti danyos ka nagagasto na attorney. Okay, so sa punto na yan, pwede naman. Kasi, eto kasi, yung basic lang natin na premise dyan would be, meron na kasing panluloko dyan. Merong panluloko sa part ng babae na yun pala, wala ka rin palang intention na for, di ba, yung intimate relationship sa isang tao at ginamit mo lang siya na pag halimbawa ako, babae, no? Halimbawa, ako, babae. Tapos yan ang ginawa ng lalaki sa akin. So, pwedeng, that would constitute violation of our, pwedeng bawsi yan. Okay, so pwedeng nakikita natin dyan na hindi lang usapin na simple, but that would constitute bawsi. Kasi nga, talagang yung cheating ay hindi lang talaga nanloko ka, pero nanloko ka doon sa inyong relasyon, but then meron na kasing usaping pera, so meron ng tinatawag na economic abuse, pwedeng emotional din, kasi ginamit niya yung pakiramdam mo, so pwede mong kasuhan yung lalaki. So pero yung punto naman, paano naman kung yung lalaki yung niloko ng babae? So di ba wala naman tayong violence against men sa ating batas. So pwede ba ring habulin ng lalaki doon sa pang-aabuso ng babae na hindi naman niya, halimbawa wala namang issue ng posting na sa ano. So pwede rin. Kasi kung makikitang ginamit niya yung ganong relasyon para ikaw ay linlangin sa pamamagitan ng panliligaw, pinayaan ka na niligawan, okay, para makakuha ng pera sa'yo, pwedeng estafa yan. Okay, sa ilalim ng ating Article 315. Pwedeng yan kasi ginamit, meron ng swindling, meron panloloko dyan, at meron ng danyos sa parte ng lalaki.
So, ginamit niya lang kasi yung anggulo na parang gustong makipagrelasyon, pero ang gusto niya is ginamit niya yung panliligaw para lang dinlangin ka, para ikaw ay hututan ng pera. So, would that constitute a crime? Yun nga, yung sinabi ko, pwedeng estafa yan. Okay. So, regarding mat attorney, DJ, panang humiliate, panang babain. Nukas man bilang attorney, haan ng inaganan, in blurred na, ngam adadje DJ, malasin DJ, figure DJ babae, aun DJ bagina, DJ amunan nga iso na attorney ngam Yes. na i-blurred DJ rupa na. Ada kadi iti asangon na kaso dito attorney Yes, kumampay meron naka-blurred. pa rin ma'am. That would still constitute cyber libel kasi nga kahit na blinerd mo yan, hindi ibig sabihin na you are safe. Hindi ko naman sinasabing ikaw yan, di ba? Pwede naman niyang i-deny. Oo. But then again, pagdating sa background, pagdating sa boses, or anong bang paraan na ginawa niya sa pagbe-blurred, di ba? Minsan bine-blurred pero pag nagsalita yung babae, ay alam mo naman kung sino yon. So kung ma-identify yung pagkakakilanlan doon sa tao, kahit na blinerd pa yan, pwede pa rin yang magkaroon ng liability. Okay, so pwede pa rin cyber libel yan. Hindi ibig sabihin na totally na you are immune, okay, from any criminal liability kung meron kang ginawang pagbe-blur doon sa tao na binabanggit mo sa isang video. Okay, kasi ang mahalaga dito ay meron kang meron yung konteksto ng pamamahiya at meron kang intent doon na talaga naman kahit blurred mo yan, identifiable pa rin yung tao. Kasi yung term na identifiable, it does not automatically mean na talagang 100% identified kasi mukha niyang but then if that person can be identified through the background or the voice or anumang konteksto yan na gagawin para lang pero ano bang kontekstong gagawin mo pero identifiable yung tao dyan, hindi pa rin safe yung nag-blur doon sa video na yon. Okay. Regarding naman attorney sa ginawa ng babae, naman pa'y bagata nga guilty Yes. mat day babae, deserve na kung nadagiti daduma. May bagate ka di attorney nga guna namat siguro ta kasi tinubra na hamat nga DJ panangi ruruman kun tayo nga iso namat lang ti reason no apay mat nga tangay nubra dito lalaki dito hindi pa nang two-timer na dito duwa nga lalaki attorney. Okay, so yung sa punto naman yan na sinasabi natin, yan ngayong ano natin yun din ang ina-achieve ng mga nagpo-post kasi nga gusto nilang makakuha ng opinion galing sa mga netizen na yung ginawa ng lalaki ay tama lang. Pero yung deserved na word na yan, it's an opinion or judgment na wala namang automatikong legal na basehan. Walang basehan yan, ma'am. Okay, kasi wala namang nagsasabi na batas na pinapayagan niya na sa ganong sitwasyon na merong panloloko, kailangan mo yung videohan at ipaalam mo sa publiko. Okay, para kasi yan ay judgment na ng tao. Okay, so judgment yan ng tao but then under our law, hindi yan nire-recognize. Okay, so walang legal na basehan. Okay, patungkol dyan. Okay, pwedeng sabihin na sa mata ng tao ay hindi talaga tama yung ginawa ng babae but then hindi yan nire-recognize sa batas na kung meron kang gustong itama na gawain ng isang tao ay dadaan mo sa social media. So hindi naman pinapayagan ng batas. Actually sa batas nga sinasabi niya na huwag idaan sa social media ang iyong mga problema. Okay, so meron kasing legal procedure na binabanggit kung meron kayong mga kinakaharap na ganitong problema. Okay. Attorney, example, dahil ang conversation tinay-post, may sa conversation. And then, na-blur DJ icon, dahil tinagan, dahil babae,
in post dito lalaki, example, in post na, but in blur na ginagan, kanda di icon, di profile picture dito babae. But the content itself nga nang padakos kanda dito lalaki, kat ada di jay. Ada kadi attorney sangwon na dito lalaki nga nag-post, numampay awang Yes, ma'am, kasi yun nga yung identifiable kasi yung tao doon. Okay, so sino ba naman ang karelasyon niya, di ba? So sila lang naman dyan. Sila lang naman dalawa dyan yung pinag-uusapan. So, and of course, yung pagpo-post mo ng mga ganon na mga screenshots ng inyong conversation na pribado yan. Na hindi yan kailangang alam ng lahat. Kaya nga, kayo lang, di ba, nag-uusap dyan. Pribadong conversation yan. Violation yan ng privacy mo. Okay, so that you can be answerable under our Data Privacy Act. So kung yan ay talagang pinost pa sa social media, so meron na kasing elemento ng tinatawag nating intent to ridicule or pamamahiya or harassment. So that would now constitute cyber libel. Kaya hindi pa rin yan makakaligtas sa ating batas na sabihin natin na oops, ayos lang kasi naka-blurred naman, pati pangalan. Screenshots naman lang yung nilagay ko doon, yung aming conversation. But then again, inirerespeto ng ating mga batas ang tungkol sa privacy ng privacy of communication. So that would constitute violation ng data privacy. And at the same time, pwedeng cyber libel kasi nga pinost mo yan sa social media. At of course, meron kang intention doon na pinost mo yan para ipahiya yung isang individual. Okay. But attorney, adati kaso nga sangwan dito lalaki, how about yung babae nga ng loko? Kung dito lalaki. Okay, so hindi naman po pwede. Kasi nga wala naman tayong, ang relasyon naman nila pagdating sa kanilang dalawa, it's actually, di ba, una, mag-boyfriend naman hindi naman pa sila mag-asawa. Okay, sana kung mag-asawa, kasi pwedeng kasuhan yung babae ng adultery. Oo. Okay, so pwedeng kasuhan ng adultery, pwedeng bigamy, depende sa sitwasyon ng kanilang relasyon. Okay, so kung magkaasawa na sila at kung ikaw ay nakipag-relasyon sa isang may asawa din or isang individual na outside of your marriage, pwedeng adultery sa babae. Okay, so pwedeng managot yung babae ng adultery or nakipagrelasyon sa meron ng asawa at meron siyang legal na asawa at may legal marriage na siya, so pwedeng bigamy. So maraming anggulo na pwede niyang pananagutan ng babae. Pero sa punto na to, single naman sila pareho. So ngayon, kung ang ginawa niya na pakikipagrelasyon ay para sa intensyon na huthutan yung isang tao, pirahan niya yan, ay ibang usapan yun. Kasi that would constitute the crime of estafa. Kasi nga, di ba, ginamit lang niya yung usaping relasyon, pero at the end of the day, ang gusto lang niya pala doon ay pirahan yung isang tao. So, to constitute the crime of estafa, dapat meron tayong tinatawag na deceit and damage. So, may deceit, panloloko. So, syempre, yung kanyang pakikipagrelasyon na hindi naman yun ang kanyang talagang sadya, otherwise, parahan lang. So that constitute deceit. Damage, meron na kasi nga, nakuhanan niya ng pera yung lalaki. Kasi nga lagi siyang nililibre or lahat ng gusto niyang bilhin ay binibili ng lalaki dahil napaniwala niya yung lalaki na meron silang relasyon. So yun. Okay. How about si kami attorney nga makiosyoso kuma, nagipag-comment kami. Mabaling kami makaswan, attorney? Okay. So kung yung mga comment naman ng mga netizen, di ba? Marami tayong nababasa doon na komento ng mga netizen. So pag-comment kasi according to yung mga, kasi meron na ring nakarating sa ating Supreme Court yata na decision tungkol dito. So pag yan ay komento lang, wala naman. Pero kung ikaw ay gumawa ng sarili mong tawag dito, posting tungkol dito, so that's another story. Pwede kang managot ng cyber libel. Pero kung yan ay, di ba, yung nagpayag ka lang ng komento doon sa comment section, so wala namang issue diyan.
Okay. Basta at least, attorney, kat be safe when posting ako na tayo ta every now and then adadagiti issues nga in post ti maysa, in click ti dadduman, in share da pa yan, attorney. Yes, kaya lang kasi parang sa Pilipinas, parang gustong-gusto rin nila eh. Lalo na kung yan ay mga vlogger din, parang gusto nilang napopost sila at pinag-uusapan via social media. Kasi eventually, aminin din nila na, oops, hindi pala totoo yun. It's more of, it's actually a prank, mga ganyan. So, dito sa Pilipinas, mahirap na rin kasing i-determine kung totoo or hindi. Okay, so, yun ang problema. Kaya, paalala din sa ating mga kababayan, we use Facebook or other social media platforms for entertainment purposes, pero sana naman magbigay kayo ng disclaimer doon na that is only for purposes of entertainment para naman may palam sa publiko. And of course, you should only follow yung mga media outlets na legitimate, di ba? Gaya ng Bombo Radio, di ba, no? Kasi yung mga kabataan ngayon, kung kani-kanino na lang sila naniniwala ng mga Facebook pages, hindi naman sila legitimate media outlet gaya ng Bombo Radio. Okay. So, attorney, ado dagiti agibagbagangan once nga di babae iti agsik iti legality or mangala iti di ko natay matkalintagan na is napaspas ngam dagiti lalaki kunada attorney kat basit ti paglintagan may papan matikarbangan ti lalaki. Yes, we have wait to see yung kasi sa babae based on statistics before nung ginawa yung vowsy na yan, marami kasing mga pang-abuso sa mga babae. And at that time na ginawa yung batas na yan, nasa statistics kasi na maraming babae ang biktima ng violence. So moving forward, di ba, the society is evolving. So ngayon kasi pag titingnan mo naman sa figures, marami na rin ang mga babae na they have already upgraded in terms of their professional yung professional well-being nila. So nag-upgrade na rin. They even surpass yung some men, di ba? May nasurpass pa nila yung kanilang achievements. So ngayon, di ba, yung nangyari nga, malala mo sa US, yung case ni Johnny Depp, di ba? Yung Johnny Depp na issue na yung babae yung pinanagot ng US court tungkol sa kanilang relasyon. So hopefully we will also have the same jurisprudence in the Philippines na kahit paano pero it is evolving. It is evolving as well. Kasi nga meron tayong mga latest jurisprudence coming from the court na hindi na rin lang yung lalaki yung 'di ba, ginagamit kasi ng iba yung vowsy para sila ay panagutin sa ating korte, but then again nire-recognize na rin ng court, ina-analyze na rin ng ating korte yung extent ng ginagawa rin ng babae kasi tama ka ma'am na under our law talagang meron kasing pinanghawakan na batas yung ating mga kababaihan patungkol sa pang-abuso kasi nga that time na nagawa yung batas on violence against women ay talagang the statistics show na marami talaga ang tawag dito, mas maraming babae ang inaabuso. Pero moving forward in this generation, parang dumarami na rin yung mga lalaki na nasasubject for abuse. At minsan ginagamit din ng mga kababaihan yung batas para depensahan ang kanilang sarili. Okay, so sa lalaki naman nahirapan silang tumingin ng batas na depensa para sa kanila. So ngayon, ito naman yung at the end of the day, we have to remind one of us na sana naman gamitin ng maayos ang batas. Huwag naman gamitin ito para panakot, okay, sa isang individual, okay, sa isang relasyon,
sana hindi naman gawing panakot ito sa iyong mga partner. Okay, so wag naman gawing ganon. Although sabihin natin na talagang kayo ay nire-recognize, merong talagang specifically gaya ng VAUSI na nagpoprotekta sa karapatan ng mga kababaihan. Pero yun nga, yung sinabi ko ma'am, the times, yung ating environment is changing, so even the court is also changing. So merong nga recent jurisprudence, gaya ng nabanggit ko, na hindi nanalo ang babae pagdating sa VAUSI. Okay, merong mga ganun lang decision yung korte recently. Na like for example, na yung sa isang balita na the Supreme Court acquits a man of VAUSI charge after the complainant or yung babae failed to prove it in court. So, meron yan. So, talagang it's also evolving. Meron din na rin yung halimbawa pagdating na rin sa pag-aalaga ng anak, di ba napansin nyo na pagdating sa bata, di ba? Pagdating sa bata, laging ang nananalo diyan babae kasi nga pinag-uusapan doon sa pag-usaping bata, laging sa tingin ng karamihan babae yung nananalo, pero but then again, in the recent jurisprudence of the Supreme Court, meron times na nanalo na rin yung lalaki, lalo na kung ang pinag-uusapan din ay custody of the child, kasi meron na ring nakitang anggulo ng ating korte na minsan nawawala kasi yung essence ng best interest of the child. When you talk about the best interest of the child, pag halimbawa sa financial obligation sa bata, laging sinisisi dyan lalaki. So lalaki ang pinapanugot pagdating sa financial obligation sa bata. Kung tutusin, when you talk about best interest of the child, it is the obligation of both the husband and the wife. So kasi, di ba, pag humihingi ng sustento, laging pag-uusapan natin sa sustento, lalaki lang. Hindi po pwede. Dapat, when you talk about a child, okay, na, di ba, yung pangangalaga sa bata, dapat it should be an obligation of the husband and the wife. So, hindi dapat yan nakatuon lang sa lalaki, yung financial obligation. Dapat, magbigay ang lalaki, and at the same time meron ding obligasyon yung babae, because at the end of the day, what you are fighting for is for the best interest of the child. Kasi kung ang best of interest of the child is ang lalaki lang magbibigay ng sustento, di parang yung babae wala na siyang inisip na best interest of the child, wala na siyang financial obligation. So hindi naman ganun. Okay, so that's just an example. I'm not saying na yung mga babae natin ay ganun ang kanilang mindset, but then again, merong mga ganong sitwasyon na pinapasa lang sa babae ang financial obligation, and that should not be. Okay, attorney, ano po ba ang mas matimbang, ang moralidad o ang legalidad based sa nangyari regarding sa posting sa social media nitong mag-boyfriend at saka mag-girlfriend, attorney? Okay, so of course yung ating susundin, it's more of the legality kasi batas yan eh. So sa pananaw, di ba? Ito kasi labanan ng pananaw ng na nakasulat sa ating batas kasi versus yung ating pananaw or sa pananaw ng ating lipunan, which is morality. So what will prevail? Of course, ang mag-prevail dyan would be the legality. Kasi yan ay nakasaad yan ay nakasulat eh. So, talagang merong basehan yan. Okay, so yung legality, dapat yun ang lagi nating iniisip, yung legalidad. Kasi pwede kang panagutin kasi nakasaad nga sa kasulatan. Kasi yung morality na yan, although that's an ethical issue kasi yan eh, ethical issue. So pananaw lang natin, kaya lang kasi when it talks about enforcement, ang masusunod pa rin is the legality of a certain matter. Kaya okay, sabihin natin na morally wrong, okay, yung ginawa ng individual, but then we have to be reminded na
at the end of the day, what will be followed would be the legality of a certain matter kasi nakasulat yan. And of course, yung legal issue ay meron ka talagang pananagutan. Meron kang penalty that you will suffer when you violate the law. Okay, sa morality, okay, sa mata ng tao, panalo ka, but then, or tatalo ka, but then wala namang kasing penalty that is being imposed. Okay, sa morality. Sa legality, meron. Kasi nga nakasulat yan. Okay. Attorney, pag sa ebidensya, enough DJ or usto ka din DJ video nga inruar deti lalaki tapno taadaran mat deti babae deti panangikaso na attorney? Or at dapay mabalin tapno mas heavy, mas nadagdagsan ti ebidensya na attorney? Okay. So, when you talk about evidence, ano kasi ito unang-una, the proof required to prove yung crime would be proof beyond reasonable doubt. So, ngayon, what would constitute proof beyond reasonable doubt? So, paano yan papatunayan? So, of course, unang titingnan mo dyan would be yung presence of this what we call elements of cyber libel. So ano ba kasi ang elemento ng tinatawag nating cyber libel? So una dyan would be yung tinatawag nating defamatory statement. So meron bang mapanirang puri doon sa post na yon? So is it okay, yung sagot natin dyan, of course meron kasi nga nasira yung imahe ng babae. Pangalawa, is it published? Meron bang, is it accessible publicly? The answer is yes kasi nga na-post yan online. So, is the victim identifiable? O kitang-kita kasi nga nag-uusap sila tapos binidyohan yung mukha. So, is there a malicious intent? So, yun nga ito yung kailangang patunayan ng lalaki. Kung na yung kanyang posting ay hindi ginawa para ipahiya yung isang individual. It so happened that at that point na nag-uusap sila, nabibidyoan niya yung just to di natin alam kung anong hangarin niya as outside of the fact na meron siyang malicious intent. Okay, so panglima would be yung moral damage. So may dudulot ba na pinsala sa reputasyon o dignidad ng biktima? Of course, yes. Kasi nga dito sa punto na to, parang yung tingin na sa babae is meron na siyang tawag nito, manloloko siya. So yun ang yun ang tingin na ng tao sa kanya. So, are these elements present? So, kung lahat ng to ay present, so that person, yung lalaki, would be liable for cyber libel. Ngayon, ang tanong, paano niya patutunayan ngayon yung babae na merong cyber libel? So, pwede bang gamitin yung video? So, the answer is yes. Okay, so pwede yun. Yung kanyang video, yun na yun Okay, the video speaks for itself. Yun na yun. And of course, yun na talaga yung pinaka-basic dyan. Kaya lang, kailangan din patunayan na sa punto naman ng depensa ng lalaki, patunayan din niya na there is absence of what we call malicious intent. Wala naman siyang sadyang or intention para pahiyain yung babae. Okay, so yun naman yun. But then again, parang etong intent or maliciousness of the act of the guy, parang ang hirap namang patunayan. Okay, so dito nga circulate attorney nga issue, it is not the first time nga malilipatan lata ti kaadwan regarding the responsible posting. So, every now and then, attorney, ado dagiti haan nga makaammo, nya nga tatiraso, no, apay nga, no itiri nadan kat madiginubra may sa taon, kat impose dan nga insigida, attorney. Okay, so, yun ang rin yun din ang ating, kasi iso kong matiburbur chatay mo, diba ma'am, nga, why is it people would rather opt to pero ang nakikita natin yung nagpo-post sila online, pero this is just my personal note. Pag akong tinanong nyo, parang unang-una dyan would be to gain attention kasi nga
di ba? Yung validation of their act na ako yung tama dito sa punto na to. So ako yung tama. Parang yun ang nakita ko doon sa lalaki. Na ibig sabihin na hindi laging tayong mga lalaki yung nanloloko. But then again, even girls would do the same. So, pangalawa is to gain attention. Lalo na kung sila ay mga kilalang personalidad. Diba? May mga tao na to get attention of the people, gumagawa sila ng ganyang mga post na later on, they will deny it and then sasabihin nila it's just a prank. Okay, so yun yung mga pwede namang out of an impulsive post, di ba? Yun nga, they were not able to think very well na hindi na nila iniisip yung unintended consequences of their acts. Gaya ng yan, hindi nila naisip na mayroon palang cyberbullying na pagdating doon. Okay, so although sabihin natin na our laws, okay, particularly our constitution, respect our rights to freedom of expression, but meron yang limitation. Kasi kung it involves already private individuals, gaya niyan, magkarelasyon, yung ating constitution naman ay obligado din na meron tayong privacy of communication. Okay, yung mga pribadong komunikasyon natin between other individual, dapat it remains to be private between the two of you. Hindi yan dapat nalalaman ng ibang tao. So, yun naman yun. So, nasa tao na rin yan kung ano ba talaga yung kanilang intention. But basically, nakikita natin dyan is more of a validation. Kasi, di ba, kung nakikita nila na halimbawa sa social media, pinost nila, so they will get sympathy coming from the people. So parang yun achievement nila yung nagkaroon ng simpatya sa tao. Pero di nila iniisip na merong ding legal implication yun. Okay, legal. Pero what will prevail of course would be yung gaya ng tanong nyo, is it the legality or morality? What will prevail of course would be the legality. Kaya yun ang problema dyan. Okay. Siguro dahil iti last question kon attorney regarding matdagiti agprank social media. Anya dagiti mabalin nga sangwanda regarding ti severity, di kadagsan dagi prank kay naramid da no nakadanyos dan ti sabali, nakadamage dan ti property or even dagi person. Anya ti pagfulan na attorney dagiti post da social media nga agprank nga nakadanyos iti materials kan even dagi tao, attorney. Of course, kung merong damage yan, damage to properties yan, di ba? So, merong tawag nito, may liability yan, criminally, kasi nga, you caused, harm, or you humiliate another, or meron kang panloloko din sa ibang tao. Okay, so, kaya, yung pagpaprank na yan, lalo na kung yung tao na involved, is yung hindi, di ba? May mga prank kasi na gawa-gawa lang naman talaga. It's between the two of them, pero pinag-usapan yon. Pero kung if involve someone else na that would cause humiliation or harm to that person, ibang usapan na yon. Pwedeng that person can be criminally liable. Hindi naman po pwedeng sabihin mo na nagjo-joke lang ako kaya nabaril kita. Kasi wala naman akong intensyong patayin ka, pero it's just a joke. Kaya lang naiputok ko yung baril, pwede ba yun? Okay, so that would still constitute, di ba, homicide, di ba? Pwede pa rin yan. So, kaya pwedeng kasuhan ka pa rin dyan, criminally liable, pagdating sa mga prank. Hindi yan po pwedeng justification. Or halimbawa, sa pagpo-post din sa online, sa social media, napahiya na ako dyan. Sa prank na ginawa mo, napahiya ako, nagaging katawa-tawa ako. So, can I file a case of cyber libel? The answer is yes. So, meron pa ring dyan. Kaya nga, yun nga yung lagi nating tatandaan na when doing posting online, gaya ng mga prank na yan, it can still be an actionable wrong. Okay, so it can be legally actionable. So, pwede kang panagutin pa rin sa ilalim ng ating mga batas. Okay. Attorney, maraming salamat sa oras ninyo ngayong hapon dito po sa Bombo Radio Vegan.
mensahe niyo po, attorney, sa lahat ng ating tagapakinig at mga sumusubaybay sa inyo online, saan mang platform yan, attorney? Okay, so sa ating mga kababayan, always keep in mind na think before you click. Yun lang naman, very basic yun. Na lahat ng ating gagawin, isipin muna yung legal na implication more than the moral side of it. Kasi yung moral side yan, kahit nakuha natin yung simpatsya ng taong bayan dyan, pero kung ang binabanggit ay yan ay illegal sa ilalim ng ating batas, mananagot ka pa rin sa ating batas. Okay, so you can follow me. Pwede naman i-follow nyo ako sa aking Facebook account. Pwede rin naman i-follow nyo rin ako. Yan, Attorney Kid Ruiz Castro. Nandyan tayo sa Facebook. Meron din tayo sa ating TikTok and nasa YouTube. Kasi nga, we just wanted to, tawag nito, yung information, dissemination din. Para yung mga ganitong mga kaso, dito na lang sa Pilipinas yung mga ganitong pangyayari in other countries. Nako, sa mga ganyang mga bagay, siniseryoso yan. They are not being taken for granted. Only lang dito sa Pilipinas na yung pag may mga ganyang pangyayari, nag-sorry, ayos na. So, pero sa other countries, sa mga posting na yan, they take it seriously. So, again, think before you click. Okay, maraming salamat, Attorney Kid Ruiz Castro, attorney. Next time tumanan, sa bahalin tumanan nga topic, iti hintay pagpatanod. Dan tumanan di time mo, attorney. Thank you so much. No dalangan ng kablawam, wenno pagyamanam. Okay, so gusto ko lang batiin yung mga kasama namin na dito sa Land Bank. So from Ilocos Sur, karamihan. So Ma'am Dayan, thank you for watching, and also with Ma'am Tin at Sir Ingimar Benaobra. So I know baka nakikinig ka ngayon. So magandang hapon sa inyong lahat. And our head din si Sir John Ramirez. So Sir John, magandang hapon. Okay, thank you once again, Attorney Kid Ruiz Castro. Dahil mga kabombo, iti nakadwa tayo, iti dahito yung programa Bombo Duralex Sedlex, ti Attorney Kid Ruiz Castro, manipo dala 1:30 hanggang 3:30 mga kabombo. Yamanak dagiti aming ati marabay dimngag, iti dahito nga presentasyon. Iti dahito itong matlangal daw, iton sumaruno mga kabombo, nga lawas, aldaw ti Domingo, 1:00 hanggang 3:00, ni Bombo Justin ting kay mga gan, dagiti na dumadumang abogado ngayon kay mata, pagdamagan, dagiti mat kapanunutan yung mga kabombo nga mabalin nga mabuksilan, babaan mat dagitoy nalalaing abogado tayo, bisita tayo, iti daytoy mat programa. Dahito ni Bombo Justin Garcia, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Take care